So mga kabagis, ito na po yung dalawang natira nating fattening. So kibale magto 2 months and 2 weeks na ito sila. At maibenta na daw yan sa Sunday, God willing. So i-share ko lang pala mga kabagis itong dalawa. Ito yung naiwan kasi ito yung pinakamaliit sa lahat. Yung mga nauna kasi 12 ito dito sa kulungan na yan, maliit na kulungan lang, pero nagkasya yung 12 dyan. So kumbaga dinidispose na natin sila magma 1 month kung mayroong maghanap ng lechonin ganyan, or gusto nilang pirasyon or what not. So dinidispose na natin as early as 1 month. Kaya okay lang yun na yung panimula marami sila, kasi ang plano natin dyan is i-dispose natin 1 month, 2 months para hindi masyadong crowded yung kulungan. So ngayon, dalawa na lang sila. Tingnan nyo mga kabagis. So mga nagtatanong, ito yung pinaka kumbaga bansot sa lahat ng mga nabili kong biik noon. Pero tingnan mo naman yung katawan nila, 2 months and 1 week estimated nito, kasi so dami-dami ko nang na mga nasa mga 70 to 80 kilos na ito mga kabagis. And ipupunin na yan sila ngayong Sunday. So siguro may mga na-observe lang ako na gusto kong i-share sa inyo, no? Sa pag-alaga ng baboy, lalo na patining, wala tayong inahin, so binibili lang tayo. Aside sa gusto mong makuha yung timbang na talagang ma-maximize mo yung timbang na expected sa isang patining, kailangan din pala mga kabagis ito open air. Tingnan mo yung natin kulungan, kumbaga maaliwalas, kasi isa sa mga nagbigay din ng factor na lalaki yung inyong mga patining, hindi lang sa pagkain, hindi lang din sa tubig, liguan. Isa din yung makarelax sila, yung makatulog sila kahit umaga. Imagine niyo, di ba tayo mga bata noon, patulugin tayo ng mga magulang natin para lalaki tayo. Totoo yun. Yung tulog ng baboy, importante yan sa kanilang paglaki at pagbigat. Kaya isalin nyo yan sa isi-check ninyo kapag mag-alaga kayo ng baboy, na yung baboy ninyo ay makarelax kapag katapos na silang kumain, makatulog sila ng mahaba. Yun, yung tulog talaga. Alam mo yung mga baboy humihilik yan kapag tulog na tulog sila mga kabagis. Hindi ko lang na videohan na matulog yan sila, humihilik yan sila, yung malaki na. So imagine niyo yan, 2 months and 2 weeks pa lang na-reach na natin yung maximum na timbang. Itong timbang na ito mga 70 to 80 kilos. Sa ibang mga nagpa-fattening, totoo lang, marireach nila yan kapag 3 months to 4 months na yung baboy nila. Pero sa atin, in a span of 2 months and 2 weeks lang, ganyan na yung mga timbang ng ating baboy. So ibig sabihin yan, hindi tayo nagkulang sa pag-alaga. So talagang maganda yung resulta. So aside dyan, i-emphasize ko na naman yung Ultra Pack, no? So ngayon kasi malapit na yan silang maibenta. Ang kanilang kinakain is Ultra Pack Finisher. So ito din yung gusto kong ma-emphasize mga kabagis, no? Kapag yung baboy ninyo nasa 2 months na or 3 months, or yung bang stage na malapit nyo na siyang ibenta, hindi na ganun kalakas kumain, unlike nung maliit pa lang. Tulad dun sa kabila, mga maliit pa lang yan, no?
malakas yan kumakain. Ito, hindi nila maubos yung isang takal na ganito. Hindi nila maubos sa isang kainan. Balikan nila yan hanggang maubos. Pero yung bang isang setting na katulad noon na isang kainan lang, isang setting, ubos yung ilagay ko. Pero yan hindi. So, isa yan sa gusto kong mabigyang pansin ninyo na kapag malaki na yung baboy natin, nasa stage na ng finisher, na ultra pack finisher, yung mga, kasi may yung starter, grower at finisher, hindi sila ganun kalakas kumain. Pero tingnan mo yung mga katawan. So yun, yun lang, no, gusto kong ibanggit again na sila ay kakain, tapos mostly kapag ganyan na yung laki ng baboy ninyo, halos half of the time sa umaga is tulog yan. Yan, tulog na naman. Magigising lang yan kapag maghingi ng pagkain. So ganun yung na-observe ko sa kanila. Unlike dito sa kabila, itong ating mga, ito mag 3 weeks pa lang ito, matulog sila pero hindi ganoon kahaba yung tulog nila doon sa mga malalaki. Yun yung na-observe ko. Ang ito, ilinisin muna natin mga kabagis. Ito yung area. Yun yung bago nating kulungan sa likod. Kasya ng 4 o 5. Maliit lang yung area natin mga kabagis, pero okay na, hindi na tayo nahirapan sa lugar. Yan, gustong gusto yan nila na habang nakahiga, maligo sila para masarap ang tulog. Actually mga kabagis, pangarap ko lang na magkaroon ng ganito noon na babuyan. Sa awa ng Diyos, nagkaroon din tayo. Kasi noon, 1, 2 lang yung magkasya ng lugar namin ni mama. Buhay pa si mama. So ngayon, pwede na more than ito. Pwede ito 12 doon. 4, 5. So mga pwede na mga 20 na baboy sa maliit na area. So yun lang siguro mga kabagis. I-ano ko lang muna ito. Iguan ko na lang muna. Siya nga pala, gusto kong i-shout out lahat, no? Sila Merchur Tayag, palagi ko yung inuulit-ulit. Sila Marie, yan. Si SKL Vlogs, thank you so much. Nagpadala ka ng, I don't know kung sino yung nagpadala ng sombrero at yung SKL Vlogs na damit mo rin na ano, thank you so much doon. At yung mga palaging sumusubaybay sa atin, Happy New Year sa inyong lahat, no? Especially kay Phil Malin, thank you so much sa panonood at sa pagsuporta sa ating channel. Yan, so ito na sila, malapit na yung maibenta ngayong Sunday at ibili na naman natin ang biik niyan. Yung dalawa. Itong nabili kong hose mga kabagis sa tubig, sa ano to, sa Lazada, 700 o 699 lang yata. Okay na siya. Pwede na siyang gamitin.
So yun lang siguro. Thank you so much for watching mga kabagis. And again, Happy New Year sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye.